Good morning. So for this lecture, I will do this asynchronously kasi merong mga title defense ang third year at fourth year. So this is an intermediate create, read, update, delete. So before we start, so let's construct the database schema. So this time we will have the same database name ng employee DB. Then we will have TBL employees, uh, primary key, auto increment, then another table. So, bali, dalawa na yung magiging table natin. Kasi I will teach you how to relate database to create relationship. So, yung magiging content nitong drop-down menu is manggagaling sa database. Hindi natin i-hardcode. Okay? Then, ito yung isa sa pinakamahirap gawin. Pero actually, madali lang. Is paano mo i-update yung data. Halimbawa, ang nasa data niya is female, so dapat mag-point siya sa female. Kapag i-update, dapat tama pa rin. Ibabalik mo yung information niya na nasa loob ng database, pero naka-point siya sa female. But remember, hindi ito text box. Hindi ganun kadaling magbalik ng information, so may additional step. So same thing with department. Halimbawa, naka-assign ako sa engineering. So kapag i-update ko na siya, so dapat mag-point ako sa engineering. Kung ako'y belong sa agriculture, kailangan mag-point ako doon sa agriculture. So papaano sa i-construct ito? Wherein yung department ID ko ng TBL department is related dun sa department ID. So for now, i-construct natin siya ng mano-mano. So syempre, gagawa ako ng according dun sa manual. So meron akong employee DB na database. So i-create ko yan. Then, yung unang table ko is TBL employees na meron ako na 1, 2, 3, 4, 5. So, meron akong 5 na column names. So, mano-mano yung gagawin natin ha. Hindi natin ipe-paste sa SQL. So, magke-create lang ako. Then, i-type mo lang. So, meron akong employee ID. So, meron akong first name. Then, last name. Then, sex. Then, department ID. So, may mga limits tayo ngayon. So, halimbawa, 11. Ibig sabihin, hanggang 11 digits lang yung pupwede. So, ang first name variable character natin is 75, 75. 6, sir, bakit 6 lang yung sex? Kasi ang pinakamahaba is female, which is composed siya ng, 1, 2, ng, enough na yung 6, yung characters. So, gawin natin siyang 6. So, syempre, varchar, then varchar. Then, yung department ID ko is, ibig sabihin, meron tayong 5-digit na number. So, check lang natin, 11, 75, 75, 6 department ID. Then, yung additional property niya. So, sabi natin, kailangan niyang maging primary key. So, gagawin natin tong yung attributes niya. Sorry, hindi yung attributes niya. Yung indexing niya is magiging primary. So, ibig sabihin, ready ba tayong gawing primary key yung employee ID? Sabihin ko lang, go. Then, auto-increment. So, ibig sabihin, pag auto-increment, kapag mag insert tayo ng data, hindi natin required ilagay yung employee ID dun sa SQL query natin. Okay? Then, storage engine natin, para makapag-support tayo ng relationship, so gagamit ako ng InnoDB. So, save ko lang. So, meron na akong unang table natin, which is yung TBL employees na tinatawag. Okay? The next one. So, remember, dalawa yung table natin ginagawa. So, another table is composed ng department ID at saka department ID. So, remember, ito yung common natin sa dalawang table. I-relate natin. So, ibig sabihin lang, kapag may relationship, kung ano lang yung laman ng TBL department, yun lang yung allowed na i-insert mo na data. Okay? So,
kung mag-i-insert ako ng value ng 1, ibig sabihin engineering 'yun. Kung mag-i-insert ako value ng 5, ibig sabihin arts and sciences 'yun. So, dito sa employee DB gawa ka ng panibagong, table name. So, ang gagawin lang natin is dalawa. So, puwede nating TBL department, then department ID. So, int 5, then department name, which is variable character, which is 50. Then primary key ulit, then, auto increment itong AI. Pero mas maganda na lang 'wag na lang nating ano, anyway, hindi ko alam kung anong maganda. So, i-auto increment mo ba siya o hindi? So, for this time ang gagawin natin, sige auto increment natin. So, itong department ID, so ang index nito is primary, sige auto increment natin. So, every time na mag-i-insert tayo, bahala na yung, table ang maglagay nung department ID. So, se-save ko lang. So, this time dalawa na yung table natin, isang TBL department tsaka TBL employee. Sir, paano natin gagawa ng relationship? So, ibig sabihin, itong department ID na 'to is naka-rely dun sa department ID dun sa kabila. So, but first, para ma-test natin siya, ano, so lagyan muna natin ng contents itong TBL department. So, sir, paano maglagay ng content? So, ito, click mo lang yung TBL department. So, mano-mano muna nating lalagyan yung ano, ng contents. Then, itong TBL department, di kinlik mo na siya, no? So, gagawin natin is insert. So, mag-i-insert tayo ng data. Ang i-insert nating data is 7. So, pwede kong padamihin siguro yung ano, papadamihin ko yung number ng rows. So, sige, type ko na lang siguro 7. 7 rows. So, kahit di ko nalagyan ng ano, ng department ID, remember, naka-auto increment siya. So, ita-type na lang natin, for example, is engineering. Pero kung gusto mo namang lagyan, okay din lang naman. Okay? Pero kung hindi mo naman lalagyan, okay din. Kasi naka-auto increment siya. So, agriculture. So, another one. So, meron ako ditong, ang department is education. Then, 4. This one is business. Then, 5. Meron akong arts and sciences. So, kulang pa tayo. Siguro magdagdag pa tayo. Then 6. So, ito ay industrial technology. Okay? Then another one. So, sabihin nating 7. Then ito ay allied medicine. Okay? Then pag okay na, so pwede mo nang i-go. So, meron tayong error sa primary key. So, nag-duplicate lang. So, nag-duplicate engineer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tingnan ko na lang yung TBL employees at saka yung department ulit. Okay, so ibig sabihin wala siyang laman. Sige, isa-isahin ko na nga lang. So, sorry nagka-error tayo. So, ito yung 1. So, sabihin ko na lang engineering. So, take 2 'to. So, agriculture. Sige, i-go ko na lang. Dalawa-dalawa na lang. Then another one, mag-i-insert ulit ako. So, ito ay 3. So, education. Then 4. Ito ay business. Sige, go. So, another one, department. Minano-mano na talaga eh. Okay, yung last natin kung titingnan natin is business, engineering, agriculture, business. So, kailangan ko pa ng 3. So, click mo lang sa taas. Sige, magdagdag na lang ako dito. So, para sakto na lang. 3, last business. So, ito'y 5. So, ito'y arts and sciences. Tinatawag. Okay, hirap. Maliit yung screen ko. Then, halimbawa, number 6.
This will be industrial technology. Then ito is 7, which will be allied medicine. So, ibig sabihin, pito yung department natin. So, kung i-check mo ulit yung TBL department, so meron na tayong contents. So, ito yung sinasabi natin na sa database na relational database. Kasi yung mga table natin pwede nating i-relate. Remember, yung structure natin nitong is meron tayong department ID. So, ibig sabihin lang, ang allow na value na i-insert mo sa TBL employees na department ID is based lang sa number na to. Sir, paano natin gagawing may relasyon yung dalawang table? So, ganito lang. So, punta ka dito sa TBL employees. Then, tingnan mo ulit yung structure niya. Then, yung department ID ko, bibigyan ko siya ng property na index. So, i-click mo lang to. So, piliin mo to. Then, i-click mo yung specific index. Okay? So, wala naman tayong magiging problema dito sa department. Kasi remember, ang structure ng department ID natin is primary key na. So, ibig sabihin automatic index na yan. So, sir, paano gagawa ng relationship yung dalawa? So, employee DB, then gamitin mo yung designer. So, makikita mo sa designer yung dalawang table na ginawa mo. Okay? So, makikita nyo yan dyan. Then, ang gagawin mo lang is magke-create ka ng relationship dun sa dalawa. So, pwede mo siyang i-drag. Okay? So, pwede natin i-drag yan. Then, ang gagawin mo is meron line dito. So, create relationship. Yung department ID ko ng TBL department is related. Ito yung foreign key. Ito kasi yung primary key ng TBL department. Ito yung magiging foreign key sa kabilang table which is TBL employees. So, tatanungin ka niya anong relationship. Kapag dinilit mo, tapos may existing data ako sa TBL employees nung mga department ID, i-restrict ko. Sir, bakit i-restrict mo? Kasi 'pag nag-delete ako dito ng department ID dito sa TBL employees, tapos may existing ako do'n sa TBL department, bawal. Then on update, so gagawin kong cascade. Sir, ano ibig sabihin ng cascade? For example, yung department ID na engineering is naging 10, automatic maa-update sa kabilang table, which is yung department ID natin is magiging 10 based sa engineering. So ibig sabihin cascade. Kung ano yung changes na mangyayari sa department ID dito, magre-reflect agad dun sa kabila. In a way, wala tayong tinatawag na orphan na data. Walang maliligaw na data kasi kung binago mo yung department ID dito ng engineering, for example, ng 1, ginawa mo siyang 10, lahat nung department ID dito na 1 is susunod dun sa 10. So, pag inokey mo siya, so meron ka ng relationship. Puwede mo siyang bigyan ng name pero hindi na natin bibigyan ng name yung relationship niya. So, ibig sabihin yung dalawang table ko sa employee DB, meron na akong click mo yung employee DB, meron na akong specific relationship na tinatawag. Which is, ito yung ipo-program natin. So, ito yung application na gagawin natin. Okay? So, intermediate CRUD. So, remember, yung department na drop-down menu is yung data is manggagaling sa database. So, hindi natin siya i-hardcode. So, remember kung natatandaan yung gumawa nito, so pwede mo kasing lagyan niya ng ng option tapos may value. Halimbawa is ang value ko ay 1, tapos ang label ko is engineering. Ito yung sample lang ini-edit natin mismo diyan. So, ganito yung gagawin. So, ilalagay ko diyan sa loob mismo yung gagawin natin. So, may option value tayo, tapos is meron tayo dun sa select. Yan yung gagawin natin. Okay? So, how? So, papaano gagawin? Medyo intermediate to kaya nga ang title nito is intermediate na CRUD application. Ang mahirap dito is paano mo i-determine kapag i-update mo na.
So, ito yung ibig sabihin niyan ano, ito manggagaling 'to sa database. Okay. So, tingnan natin yung structure ngayon nung ano natin, nung program. So, ito siya. So, meron na ako ngayong folder na include, na merong connection.php at saka function.php. Yung connection, ito laging given yan kahit kahit kopyahin niyo na lang yan, eh. Then yung function natin, gagawa tayo ng function para i-bind yung data dito sa department, ano, na manggagaling dito strictly sa database natin. So, ibig sabihin itong department na 'to dapat mag-appear dito sa ilalim, okey? So, hindi pa tayo mag-i-insert ng data, tayo ay magba-bind pa lang ng drop-down menu, ano, magba-bind pa lang tayo ng drop-down menu kung anong meron laman nung database natin, okey? So, sir anong gagawin natin? So, again, ito yung tingnan niyo mabuti ano, include. So, para hindi makalat yung structure niyo, so ibig sabihin lahat ng i-include ko na PHP is nasa folder lang na include. Then ire-reconstruct natin siya. Okay, so itago lang natin. Then this time is magko-code tayo. So based diyan, okay. So ito yung HTML niya. So pakita ko lang sa inyo 'no. So doc type HTML, so may title, so meron tayong form, okay. Sir, bakit ang action niya is index? Mamaya kapag mag-i-insert ako ng data, ibig sabihin pumunta ka lang ulit sa index. Pagpunta mo sa index, specifically may gagawin tayo. So remember, yung form natin is ang nade-determine natin na value is yung mga name, hindi yung ID. Okay? Sir, ano yung required? Ibig sabihin, dapat may laman yung first name. So, ibig sabihin, nire-required ko lang siya, ano, pag kinlik ko yung create, pag meron kang property na required, bawal ang blank. Yun lang ibig sabihin yan. So, ito, first name, last name. Then, yung radio button, remember, ang papasok sa database ng radio button natin is kung ano yung naka-assign na value. Okay? Then by default, kung mapapansin nyo dito, kapag meron kang checked, by default, ang naka-check yung male. Kung ililipat mo siya dito, for example, ililipat ko sa female. So, ito checked. So, by default, ang naka-check ay female. Okay? So, ibig sabihin, para hindi magkamali yung user, ano, kasi kung hindi mo lalagyan ng checked, maaaring ma-bypass niya yan. Pero hindi din eh, kasi meron tayong required. Ibig sabihin required. So, maglalagay ako ng data, then required kang pumili. Pero for ano lang, hindi ako bias sa lalaki, pero lalagyan natin ng check. So, sir, next, saan manggagaling yung department? Remember, manggagaling yung department natin is dun sa data na meron laman ng database natin, which is yung TBL department na nangyayari. So, paano ko ibabind? Siyempre, kailangan ko ng database connection. So, sir, paano ko connect sa database? So, remember, meron na akong connection na ginawa. So, yung connection naman, hindi niyo na kailangan 'tong ano, i-memorize. So, kunin niyo na lang yung template. So, siyempre may DB name ako na employee ID, username ko is root. Ito naman ika-copy paste mo lang, eh. Then the way is papaano mo naman siya i-include. So, remember, meron na siyang sariling folder. So, include. Ang folder natin is include din. So, puwede ko sabihin dito, include, then connection.php. So, puwedeng ganyan. Basta string siya na tinatawag, okey? So, kung mamaliin mo siya, practically kung mamaliin mo siya ano, usually minamali ko siya. So, para ma-test ko lang kung gumagana yung connection, okey? So, ito yung magiging employee DB. So, ibig sabihin gumagana yung connection mo. Then this time kung napapansin niyo meron tayong function. So, mamaya gagawa tayo ng function, pamilyar naman kayo sa function, eh. Para maging reusable yung code ko, hindi ako copy paste ng copy paste every time na kailangan ko. Gagawa ako ng function. Meron akong parameter na SQL, yung value nung drop-down menu, tapos yung description niya, which is yung makikita mo ditong display,
yung value yun yung papasok sa database natin. Ang ini-expect nating pumasok sa database natin based dun sa relationship natin, 'pag engineering ka, 1, hindi papasok sa database mo is yung word na engineering. Ang ilalagay mo sa TBL employees ng department ID, it's either 1 to 7 lang. Yun lang yung tatanggapin niya. Kasi meron tayong pang-check eh. Itong department ID is related dun sa TBL department. So, ibig sabihin, ang allowable values lang na pwede kong tanggapin is 1 to 7. Kapag wala dyan yung value, hindi mag-i-insert dun sa database na tinatawag. Okay? So, balik tayo doon sa index. So, meron akong function, then i-include ko na rin siya. So, pwede ko sabihin include, another one, nasa folder ako na include, then sasabihin ko function.php. Every time na may gagamitin akong function, i-include ko lang sa taas. So, yun lang na may ibig sabihin nun. Okay? Then, ang unahin natin, hindi tayo makakapag-insert ng data hangga't walang laman itong department. Ito kasi pwede na 'to, eh. So, yun ba, tsinekan ko yung mail, anong naka-assign na value dun sa mail, ang papasok sa database ko is male or female. Sir, pwede bang i-bind din ito? So, para sa akin, no need. Hindi mo na iba-bind siya kapag sa future hindi naman madadagdagan ang biological na sex, eh. It's always male or female. Yung gender pwede mong padamihin, pero yung sex, which is male at female, fix yan, dadalawa. Siguro, 300 years from now, siguro male and female pa rin. Pero yung department, pwede mo kasi siyang dagdagan. Kaya hindi siya magandang i-hard code. Halimbawa, sa SLS yung nagkameron ng College of Medicine, which is possibility talaga siya. So, ibig sabihin, i-update ko na lang yung laman ng database ko. Halimbawa, number 8, sasabihin ko hindi allied medicine, talagang medicine. O kaya criminology, halimbawa, College of Computer Studies. So, may mga ganoon ang mangyayari. Okay? So, tingnan nyo lang mabuti to. So, ito ay simpleng form lang. Then, ang gagawin natin na unang step is yung drop-down data natin, will come from the database. Ibig sabihin, not hard-coded. So, anong next step natin dyan? Iisip tayo ng function, which is meron na akong predefined function na tinatawag. So, sir, gagamit ka rin ba dyan ng database connection? Yes. Kasi kung ibabahin mo 'tong data na 'to, malamang kailangan kong basahin itong TBL department para mailagay ko dito sa specific department. So, sir, anong gagawin natin? Unang-una, hindi na enough na i-define mo yung con na tinatawag. Hindi yan mababasa. Okay? Kasi yung con ko, kung titingnan niyo sa connection, is nasa labas na nung specific function. The way na ma-access ko yung connection, according sa manual, is sasabihin ko lang, gagawin ko siyang global variable. So, ibig sabihin, yung global con, so remember, yung scope ng function natin, pag nag-define ka ng variable sa loob, ibig sabihin, yung con is, ang scope niya is hanggang dito lang sa function directive. So, hindi mare-recognize na ito ay variable na nasa labas. So, ang gagawin mo na lang, since meron kang con na variable, tapos ini-include mo siya, tapos ini-include natin sa function, walang problema diyan. Mai-include natin yung connection. Kasi sabi mo, connection muna bago yung function. So, yun yung mangyayari. Global con. So, ko-comment ko na lang para ma-recognize as global variable. Okay? So, lalagyan mo siya ng global. Then, dito sa function natin, kung gagamitin ko is binding, kailangan may SQL statement ako. So, remember, yung SQL statement ko is manggagaling siya sa labas. Okay? Then, ang gagawin natin, STMT. May variable lang ako na S na statement.
So, gawin na lang nating STMT lahat. Then, remember, meron akong connection. Then, kailangan ko yung method humihingi sa akin ng prepared statement. Yung prepared statement is SQL yung hinihingi niya. Okay? So, another one. So, kung meron kang tamang SQL statement, so kailangan mo siyang i-execute. Ibig sabihin, ito yung gusto kong gawing SQL statement. Then the next one. So remember, ang ia-output natin sa ilalim nito is option value combination na tinatawag. Okay? So ganito na yung gagawin nyo onwards. So meron akong blank na variable. So remember, ang function ay kaya niyang mag-return ng value, di ba? So ang ire-return natin dun sa bind drop-down function natin is uh, echo element na ang laman is yung option value na tinatawag. So sir, paano mag-read ng database? So remember, while. Okay? So magde-define ako ng result. Ibig sabihin, i-assign ko sa result kung ano yung makikita kong mababasa ko sa database. So STMT, so sasabihin kong fetch. Ibig sabihin, kunin mo nga. Bawat PDO, then ang gagawin natin is fetch ASOC. So ibig sabihin, nilalagay ko lang yan sa associative array. Yun lang na may ibig sabihin yan. Yung makikita mo sa statement.fetch, i-assign mo lang sa array. Pero associative ang type. Okay? Then sir, paano ko gagawin yung output? So remember, meron na akong output dito, blank. Ang gagawin ko is dadagdagan ko na lang. Concatenation lang ng string. So, pag magko-concatenate ka ng string sa PHP, is pwede mo lagyan ng dot. Ibig sabihin, itong output na to is kaduksong lang ito na tinatawag. Then, ang gagawin natin, i-construct natin yung option value sa PHP. So, pwede ko sabihin, option value equals, okay? So, dalawa, kasi yung option value natin, halimbawa, 1, tapos ang description niya is engineering. So, halimbawa, so, ang gagawin ko, meron lang akong curly braces para ma-separate ko. So, ang gagawin natin, meron ako ditong result, then ipapasa ko sa loob kung ano yung specific value na mababasa ko sa database na tinatawag. Okay? Ito yung magiging output. Then, lalagyan lang natin ng if statement. So, pwede nating sabihin if result nung na-read ko na value is equivalent dun sa sinet natin na identifier na tinatawag. Okay? Kung nag-set ako ng specific identifier, which is mamaya pa natin 'to gagamitin sa update. Then, ang i-output ko naman, ano, ibig sabihin, ito at ito is magkakasunod lang. Then, pwede kong sabihin na selected. Sa drop-down menu kasi, hindi check. So, kung ang active mo yung engineering, based sa data, lalagyan mo lang na property na selected na tinatawag. So, try ko ngang i-demo, no? So, try kong i-demo dito, ano? So, mag-inspect ako dito. So, remember, ito ay option value. Sige, i-demo ko dito. So, halimbawa, option value equals, ito yung ginagawa natin. Ito yung ibabind natin. So, halimbawa, ito yung engineering. Then, meron akong slash option. Then, another one. So, ini-edit natin sa ano na para makita nyo lang na kung anong gusto nating mangyari. So, halimbawa, ito isabihin kong agriculture. So, ito yung option. So, remember, kapag ginawa kong ganyan, engineering and agriculture, ano, so engineering, so ano yung ginagawa natin? So, ang gagawin lang natin is lalagyan lang natin ng selected property. Ibig sabihin, siya yung pinili. Sana all pinili. Okay? So, kung gagawin mong ganyan, so, kahit i-open mo siya, ang unang pointer, kahit pangalawa lang yung agriculture, is nasa kanya. Kasi by default, siya yung selected. Yun yung gusto nating gawin mamaya kapag nag-e-edit tayo. So, ituloy ko na lang ano, selected. So, lagyan na lang natin ng space para hindi magdikit. Okay? Then, kapag nabuo mo na yung output based sa SQL natin, so ang gagawin naman natin is bubuuin natin. So, halimbawa, output.
So remember yung structure niya, okay? So yung ending nito ano, the option value, ang katapusan niya is ito yung partner, then another dot for concatenation, yung magiging result, tapos iba-bind ko dito yung description. Ano, so ang magiging value natin dito is 1 for example, tapos ang description ko is engineering na tinatawag. So pwede ko sabihin dot. So yun yung concatenation sa PHP. Kailangan may mga dot. So pwede ko sabihin 'tong option na tinatawag. So sir, meron na bang laman? Wala pa. Kasi hindi ko pa naman ginagamit yung ano, hindi ko pa naman ginagamit yung function. Plus, pagtapos ko ng i-execute yung while, so remember, ang function natin is puwedeng mag-return ng specific output na tinatawag. Sir, may laman na ba? Wala pa. Kasi hindi ko pa naman ginagamit, eh. So remember, yung identifier natin na parameter sa function natin, ang default value niya is null. So ibig sabihin, kung wala kang ilalagay na identifier, wala akong lalagyan ng selected. Ano, kasi kung ang value ko is equivalent to null, which is kung matatagpuan niyo naman, wala naman akong value dito na null. So wala ka lang gagawin. Ano, kapag wala kang pinasang function na identifier, so wala ka lang gagawin. So sir, paano natin gagamitin 'yan? So remember, so ang gawin mo, kopyahin mo na lang 'to, Control C, tapos dito sa index. So iba-bind natin dito. So tago ko na lang muna 'to ano. So iba-bind natin dito sa drop-down menu. Remember, ito yung function ko. Ito yung gagamitin natin para makapag-bind ng database. Okay? So sir, paano na ako magba-bind ng database? Yun yung question. So ano bang hinihingi? So remember, yung function ko humihingi ako ng SQL. Ano, unang parameter, hihingi ako ng SQL na tinatawag. So ibig sabihin, bibigyan lang kita ng SQL, which is ang SQL ko, pwede ko sabihin ganito, select all from TBL department, ano, order by. Sir, ano yung order by? Gagawin nating alphabetical in terms ng description. Yun yung mangyayari. So ibig sabihin, ito na yung ipapasa kong SQL dito. Okay? Then yung value natin, ano ba yung i-a-assign ko na value? Yung option value natin. So ang mangyayari, ang magiging value ko dito since gagamitin ko na siya is yung department ID nung TBL department. Ano yung magiging description? Ang magiging description ko is yung department mismo. So ibig sabihin, ang magiging value ko is 1, ang magiging description ko is yung engineering. Sir, pwedeng tanggalin ko na yung identifier. Yes. Kasi sabi mo, ang function definition mo, kapag walang binigay na fourth parameter, automatic null ang magiging value. So kahit tanggalin mo na. So may gamit siya kung papaano mo siya lalagyan ng default value. Ano, pag walang default value, required 'yan. Halimbawa, nilagyan mo ditong identifier, ire-required ka niyang maglagay ng identifier. Pero pag may default value ka, okay lang. Pag hindi ka nag-present ng pang-apat na parameter, is hindi ka hihingan. So sir, ano mangyayari diyan? Ano, kapag halimbawa naka-bind na yung drop-down. Ang nangyayari kasi dito, kapag sinabi mo lang bind drop-down, eh ano ba yung hinihingi nung function? 'Di ba output, text. So ang gagawin mo lang kung ang nire-return nung output mo is option value pair, ano, kailangan mo lang i-echo. Ganun lang kadali, i-e-echo mo yung bind. Then, yung department ID ko, ano, na may name is naka-bind, hopefully, yung aking database. So kung mapapansin niyo may laman siya, okey? Pero hindi ko siya nakikita. So check natin bakit hindi natin nakikita. So tingnan lang natin ano. So sabi niya, undefined array key, department. So mali pala yung spelling. So gagawin ko 'tong department, 'yan. So ibig sabihin naka-bind.
Sir, bakit ang arrangement ulit niyan is hindi nauna yung engineering? Remember, in-order by natin by department. Pwede mong gawing descending. Kung kabisado mo yung SQL, puwedeng pabalik. Ano, descending. Letter A yung mauna, tsaka yung agriculture. Pero hindi natin gagawin 'yan. Yun yung maganda kapag may idea ka ng ng SQL. Puwede mo siyang, ang gawin mo siya is puwede mo siyang i-order by without arranging mismo dun sa database. So, ibig sabihin ready na akong mag-insert nung data. Kasi ganito lang naman yung ginagawa natin So, ibig sabihin based dun sa bind, ito yung value ko. So, kung titingnan natin ulit yung code, so medyo mahirap talaga yung backend, promise. So, medyo mahirap yung backend. So, kung titingnan ko ulit yung function, sige explain ko lang na mabuti 'to sa loob nung sa baba sa baba nung select pansinin niyo, yung select dito is ito yung start, yung select yung end. Itong mga option value nito is in between. Andito siya, oh. Yung option value ko is yung result nung value natin. Ano ba yung value na hinihingi ko? Department ID yung papasok. So, ito yung department ID ng engineering, 1 engineering. So, babalik ulit ako, 1 engineering. So, yun yung ibig sabihin. Sir, ano yung pangalawang parameter ko? Yung pangalan ng department. Yung pangalan ng department ko is dito siya dito siya nakabind. Sige, inspect ko lang ulit. Ayan, oh, agriculture, allied medicine. So, the way na ang kailangan mong skill dito is dapat magaling kang mag-concatenate ng specific values na tinatawag. So, kung meron ka ng function na 'to, kung settle ka na sa function na 'to so madali ka ng gumawa ng any drop down menu. Imo-modify mo lang yung parameter. Para sa akin mas smart kung gagawa ka ng function, kaysa every time na gagamitin mo yung data na pagba-bind is ika-copy paste mo 'to. So, every time na gagamitin ko yung bind function, ang gagawin ko lang ano, i-include ko lang yung functions kasi nandiyan sa loob yung function, eh. So, puwede kang gumawa ng marami pang function. So, for example, function X, kung ano yung gusto mo pang gawin. So, hanggang sa dumami yung function mo kung ano yung gusto mong gawin. Basta every time na gagamitin mo lang, iko-call out mo lang yung function. So, nagkataon lang na ang function natin is pang-bind sa drop-down menu. Eto na siya. So, puwede na tayong mag-insert ng data ngayon na tinatawag. So, sir, paano ulit mag-insert ng data? Madali lang. So, punta ka dito sa index. So, ito yung part ng PHP na dito ako mag-i-insert ng data. Sir, puwede bang mag-insert ako ng data is nandito? Okay lang. Pero para sa akin mas maganda, mas malapit siya dun sa record. Then ang gagawin natin is meron lang tayong pang-check. So, for example, if is set. Sir, ano yung is set na tinatawag? So, chine-check lang nung is set kung kinlik mo na yung post na may pangalang create. Sir, saan nanggaling yung if post create na tinatawag? Ito siya, kung titingnan niyo yung nandito sa baba, ano ba yung pangalan nung button ko? 'Di ba ang name ko is create, hindi yung value create. Ito kasi yung value, ito kasi yung nagiging pangalan ng button. Ano, ibig sabihin, basta 'pag PHP magre-rely ka sa name. So, ibig sabihin lang niyan, kapag kinlik ko yung submit, pupunta lang ako, ang action ko is index, which is nasa index na ako. So, ibig sabihin pupunta lang ako sa sarili ko, then specifically may gagawin ako. Kapag kinlik ko yung post, "Sir, bakit tinatawag na post?" Ano bang method ginagamit ko? Post. Ibig sabihin ipo-post ko, $sign variable siya, talagang hindi mo puwedeng baguhin na siya. If yung post ko is kinlik ko, which is yung name is create na tinatawag, then ang gagawin mo lang sasambutin mo yung mga data na manggagaling. Remember, name tayo so para maging madali na lang kung ano yung pinangalan yung first name, yun na rin yung gawin yung variable. Para hindi kayo malito. So ibig sabihin first name,
So, puwede ko sabihin ito yung post. Ka-copy paste niyo lang. So, puwede mo sabihing ito ay first name. So, sir ano ibig sabihin niyan? Okey, kinlick ko yung create, okey, pumunta ako sa index.php, then sasambutin ko yung post value ng first name. Kung anong makukuha ko ditong value, dito sa first name or sa last name, i-a-assign ko lang sa variable na first name. So, gano'n lang kadali 'yun, okey? So, para madali na lang, so magka-copy paste na lang ako, okey? So, meron akong first name, so last name, yung sex. So, remember yung sex is manggagaling dito sa value, male. Sir, bakit walang value yung first name? Ang magiging value niyan kung ano yung ita-type mo, automatic. Kaya hindi natin nakikitaan ng value, okey? So, ito yung first name, tsaka first name. Then ang next ulit-ulit lang naman ito, eh. May sasambutin akong value, then ano yung magiging SQL statement ko na i-execute ko dun sa database. So again, ano ang SQL statement ng insert? 'Di ba insert into TBL employees, okey? Ano yung parameter na i-insert mo? So 'di ba meron tayong first name, ito yung nakabase na sa database kasi SQL na 'to, eh. So kung babalik ako dito sa TBL employees, tapos titingnan ko yung structure niya, ito na yung hinihingi diyan. Kailangan yung insert into TBL employees is naka-rely doon sa database structure mo. So, huwag kayong malilito magkaiba yung PHP side, magkakaiba yung SQL side. So, puwede ko sabihin 'to last name, then sex, then ang i-insert ko dito is yung department ID na tinatawag. So, insert into TBL employees, first name, last name, sex, department ID. Okey? Then puwede natin 'tong putulin 'pag humahaba na kasi yung SQL puwede namang one-liner. Pero 'di ba tinuruan ko na kayo ng concatenation. So ibig sabihin, yung kasunod na dot equals is kasunod lang. Kumbaga i-me-merge ko lang. So ingatan niyo lang na meron kayong space talaga. Kasi kung wala yang space, parang sinabi mo na ganito yung SQL query mo. So ingatan mo lang meron siyang space dito, at least. So ang value ko is mag-a-assign ako ng token. So, kung ano yung pangalan ng database mo, wag ka ng lumayo. Ito kasi puwede kasi 'tong magbago, eh. So, para hindi ka na lang malito, pare-parehas na lang. So, ito ay sex, then ito ay department ID. So, gagawin mo na lang pare-parehas, okey? So, parang sinabi mo lang ganito 'yan, 'tong SQL is isang diretso. Pero pinaganda natin, pinutol natin para mas maging readable siya. Para sa'kin mas maganda yung ganyan, okey? Then balik ka ulit, statement variable, then kailangan ko ng then prepare SQL. So ibig sabihin ito yung SQL na kakailanganin ko para makapag-insert ako ng data. Ito'y ulit-ulit lang kung mapapansin niyo. Kakaunga yan, ulit-ulit lang yan. Then kung meron ka ng valid SQL statement na tama, na naka-prepare na yung statement, kailangan i-bind mo na yung token na tinatawag, okey? So magka-copy paste na lang ako So ibig sabihin, yung value na papasok sa first name, iba-bind ko lang sa papasok na data na makukuha ko sa post first name na inassign ko sa variable first name na ang parameter ko ay string. So yun lang ibig sabihin ng binding, iba-bind mo lang yung specific token. Kaya sabi ko wag niyo ng baguhin. Yung iba kasi binabago pa ang token ko halimbawa gagawin ko siyang capital F, which is puwede naman, okey? So, ibig sabihin first name yung hinihinging token na i-a-assign dun sa makukuha kong value ng first name, which is post value ng first name. Pero hindi ko na yun gagawin kasi by experience, nakakalito siya, okey? Kung naka-bind na siya, okey, binded na, kumpleto na yung then balik ka lang ulit sa execute, i-execute mo lang ulit, okey? Sabihin mag-i-insert ako ng specific value. Then siyempre 'pag na-post mo na yung create,
Eh, di magre-reset siya ano. So mas magandang practice, i-a-unset mo yung post. Ibig sabihin hindi ko na siya na-click 'pag nakarating dito sa part. Para in a way kapag nag-add ka ulit ng data, made-detect niya na nakaset ulit. I-set mo sa taas, then i-a-unset mo sa baba. Ano, gagana yan kahit walang unset, pero mas maganda lang merong ganito. Okay, so ito yung magiging insert data natin. So ang gagawin na lang natin is, mag-i-insert tayo ng specific data. So for example, Renato Maaliw, male, then halimbawa ako ay part ng engineering. So create. So the way na mache-check mo siya is puntahan mo mismo yung database kasi hindi ko pa naman nadi-display, 'di ba? Hindi ko pa siya nadi-display. So ito yung TBL employees. Ayan na ako 'no, okey? Ito yung sinasabi ko, kapag ito inedit ko, 7 option lang yung ibibigay sa akin, wala ng iba. Hindi ako puwedeng maglagay ng 8, 11, 42, 101 kasi naka-bind lang ako sa 1 to 7. Ganyan ang magandang design ng database, okey? Although hindi mo siya maintindihan ano, pero kung sisilipin mo yung TBL department, yung one ay engineering. So yun yung ibig sabihin niyan. So naka-bind na yung database. So another option, ano, eh, di meron na tayong create, yung read naman yung kasunod, okey? So dito natin ilalagay read display data. So again, anong kailangan ko para mag-read display ng data? SQL, walang iba. Kaso this time, dalawa yung table natin. So medyo advanced SQL yung kailangan ko dito. Kailangan may inner join tayo na tinatawag. So for example, SQL. So puwede ko sabihin select all from TBL employees. Okey, para hindi humaba yung code natin, puputulin ko na ano, then kasunod lang ulit yung nandito sa baba, okey? Ang kailangan kong statement para makita ko yung ano, yung department name is inner join na tinatawag. Ibig sabihin, saan kami common na column name, which is yung TBL employees at saka yung TBL department is common kami. Kung titingnan niyo ulit yung designer natin, ano, is common kami in terms ng department ID. So yun lang ibig ko sabihin. So ibig sabihin, inner join, TBL, department. Ito medyo advanced 'to na SQL ano, pero no choice kayo kung talagang gusto niyo mag-backend, kailangan kabisado niyo lahat yung SQL statement. So ibig sabihin, common kami sa TBL employees dot. Sir, bakit nagkameron ng dot? Kasi common kami, magkaparehas kami ng department ID para ma-identify ko anong side nung department ID yung common tayo. So, TBL employees dot department ID equals TBL department dot department ID na tinatawag. So, ibig sabihin diyan kami common. Then, puwede kong sabihin na i-o-order by ko yung employees para maging alphabetical. Halimbawa, order by last name, first name, kapag tabla kami ng last name, then next is, first name, then 'pag tabla pa rin magkapangalan kami is department, then sex. Multi-level ano 'to, multi-level sorting na tinatawag. Ano, ibig sabihin yung arrangement natin. So, select all TBL employees, kasunod, inner join. Ito ay ulitin ko, isang SQL statement lang 'to, chinop-chop lang natin para maging readable na tinatawag, okey? So balik lang ulit, STMT, okey? Depende kung anong gusto mong variable, pero gagawin ko dito halimbawa maiba naman, prepare equals ito ulit-ulit lang 'to. So prepare, okey, ipe-prepare ko yung SQL statement. So next, i-execute ko siyempre. So STMT, so puwede ko sabihing prepare, i-e-execute ko yung SQL statement. Then, may times na walang laman pa yung data natin ano, so merong function, ito yung variable count,
merong function yung statement, yung prepare, meron siyang tinatawag na, raw count. Ibig sabihin, bibilangin ko lang kung ilan yung laman nung TBL employees na tinatawag, okey? So, bibilangin ko lang yung raw count. So, kung ang raw count ko, so gawa tayo if statement ano, if yung count ko is greater than 0, ibig sabihin may laman, ano yung gagawin natin? So, ang gagawin lang natin is magko-construct lang tayo ng table na tinatawag, okey? Magko-construct lang tayo ng table. So, medyo ika-copy paste ko na 'to ano, okey? Yung table natin is ganito ka mag-construct ng table 'pag gagamit ka ng HTML, okey? Meron kang table, yung TR, table row, so mas maganda 'to naka-ano 'to, naka-indent, okey? Para kita niyo. So, ito ay last name, first name, sex, department, action. Ito ay HTML na nanggagaling lang sa PHP para ma-reconstruct ko siya. Sir, ano yung call span to? Kakampan ako ng 2 column, yun lang ibig sabihin nun. Then ang kailangan kong ilagay yung nasa ilalim. Yung nasa ilalim nung header, yun yung magiging data natin. So remember, meron akong isang data. So sir, paano gagawin yun? Parang binding rin, uulitin ko lang ulit. So puwede ko sabihin while result, yung pangalan nung statement natin, STMT, ano, so para huwag kayong malito, pasimplihin na lang natin. Puwede ko namang sabihing STMT na lang, eh. Anyway, ito na may variable lang. Sige, baguhin lang natin ano, para maiksi lang. Statement, con, so gagawin ko na lang statement ulit. Then, gano'n lang, ulit, fetch. Ano, while meron kang nare-read na data, i-assign mo sa parameter natin na tinatawag na fetch assoc, associate array. Then yung nasa baba is ire-reconstruct ko lang. So ibig sabihin, kailangan mag-echo ako ng table row. Every table row, ilu-loop kasi natin 'to, remember while loop ito, 'di ba? Okey? So ito yung TR, then for example, mag-e-echo ako ng TD. Ito yung table data. Then, yung ilalagay ko sa loob nung table data is yung magiging result na mare-read ko na last name sa loob nung database. Then, ang gagawin natin is TD. So, isa-isa lang muna ang gagawin natin, okey? Kung okey na, ito isa lang 'to ano, so puwede ko sabihin ito ay echo, sabihin ko 'to ay /tr na tinatawag, okey? So, ibig sabihin lang niyan nagre-read ako ng, specific database siya 'no, ayan 'no, ang dami kong nare-read, okey? Kasi yung while ko is hindi pa natin natatapos 'to, okey? So, ganyan yung mangyayari. Then ang gagawin lang natin iisa-isahin natin siya, okey? Ito yung TR, tapos ito yung TD, okey? Yung table data, remember yung T-head ko is nandun lang sa taas. So, sir bakit nagiging ganyan? Kasi hindi pa natin tinatapos yung table. Ano, hindi na natatapos yung table. So, siyempre pagkatapos nung while, dun ko ilalagay yung ending tag nung table, tinatawag. So, puwede ko sabihin /table. So, ibig sabihin nandun yung specific ending tag, okey? So, ang ginagawa lang natin is nagfe-fetch tayo ng mga specific data dito ano. So, result, so ito'y fetch, so fetch assoc, so ito ay, ah, TR, tapos sa loob yung mga TD. So, kung ang gagawin natin halimbawa C, so ipe-paste ko siya, then puwede ko sabihin from result ano yung mababasa mo sa result na first name na manggagaling dun sa ano, sa database. So, hanggang sa mabuo lang 'yan 'no. Napapansin niyo nabubuo natin yung ano, yung specific. So, kokopyahin ko lang 'to, for example, ibig sabihin nagbabasa tayo, okey? So 'yan.
So, yung department ko, so puwedeng kopyahin ko na lang. So, ang gagawin ko halimbawa dito is, ito ay yung pangalan ng department kung saan ako belong, okey? So, tingnan ko lang yung ano, tingnan ko lang yung database natin. So, ito yung aking TBL employees. Dami ng laman kasi nagre-refresh, okey? So, ang gawin lang natin, ah, burahin ko na lang yung iba ano. So, delete, teka, burahin natin ng ano, kasi ang dami na, eh. Kasi nagre-refresh yung webpage ko. So, ang gagawin na lang natin is buburahin natin, multiple delete, okey? So, magtitira lang ako ng isa. Okey, ang daming laman, okey? So, buburahin ko lang, yes. So, ito yung database natin na tinatawag, okey? So, ibig sabihin nagre-refresh lang kaya dumadami yung ano natin, yung specific data natin, okey? So, paano ko ba buburahin 'to lahat? Kasi everytime na re-refresh tayo is nag-i-insert ako ng specific data na tinatawag. So, ang dami na palang data. So, ito yung TBL employees. So, SQL na lang ako ano. So, puwede ko sabihing delete from TBL employees. So, ibig sabihin, buburahin ko lang yung laman ng TBL employees. Okay? So, 66 yung data natin. So, ito na yung TBL employees natin. Okay? So, meron akong isa. So, bubuuin natin. So, echo, tinatawag. Then, meron akong last. So, medyo i-deactivate muna natin yung ano, i-deactivate muna natin yung auto ano, yung port ko na ano, iko-close ko lang. Kasi everytime na nag-aano ako is nag-i-insert. Everytime na nagre-refresh ako ng webpage, which is hindi dapat gano'n, ano. So, everytime kasi na nangyayari is lagi akong, nag-i-insert nung data na tinatawag, okey? So, siguro may problema tayo din sa insertion natin. So, if is set post create. So, check ko lang ano. So, ito yung unset na post create. So, everytime kasi nire-refresh ko is nadadagdagan yung data. Okay, so close ko muna 'to. So, ito ay localhost, intermediate root. Okay, ito yung tinatawag. So, check ko lang ano. So, refresh ko lang. Okay. So, sample tayo. Check ko lang ano, dumadami kasi yung data ko. So, yan nakakapag-insert naman tayo pero, in terms ng department natin or employee, sige burahin ko na lang. Dine-activate ko muna yung ano natin, okey? Teka nag-i-insert hindi tama dalawa. Teka lang, nag-i-insert kasi siya, eh. Siguro may mali tayo dun sa ano. So, everytime kasi na magre-refresh ako nag-i-insert siya kahit hindi naman naka-set yung post na tinatawag. So, unset post, create if is set post create. Hmm, sige tsaka na lang natin solusyonan ano, hindi ko makita, eh. So, ito yung allied. So, meron akong dalawang specific value. Okay. So, balik tayo dun sa code. Solusyonan na lang natin mamaya. Okay. So, ang next step natin kung pupunta tayo sa baba ulit, eto, is nailalagay ko na yung mga specific ano. So, kung mapapansin niyo yung action ko is ang nangyayari is
part din nung department kasi nilagyan kong department, eh. So, kung tatanggalin ko 'to, ta's ire-refresh ko lang, okey. May active ako na may active ako na session. Kaya ibig sabihin everytime na ipo-post ko siya is, nadadagdagan yung data ko. Bale anyway, tapusin na lang muna natin. So next, ito yung department, so meron ako specific department. So sir, saan ko ilalagay yung link ng edit, update, delete? So remember, puwede akong maglagay ng echo, another one, TD. So sa loob nung TD, puwede akong maglagay ng, sige putulin ko na lang dito So puwede akong maglagay dito ng tinatawag na href. Pero yung link kailangan malagyan natin ng employee ID na tinatawag. So ito yung isa sa pinakamahirap gawin. So kailangan ko may href is equivalent. So remember, pupunta ako ng update. 'Pag kinlik ko 'to, punta tayo ng update.php. Then yung question mark na sinasabi, ito yung ipapasa nating value kapag kinlik natin yung link. So puwede ko sabihing ito ay employee ID is equivalent nung magiging value nung result ng, ah, tinatawag natin ditong employee ID, okey? Then, nasaan na yung text sir? Okey? So, ang gagawin natin puwede nating sabihing update TD na tinatawag. So, ire-refresh ko lang, okey? So, yun yung nilalagay natin na update na tinatawag. So, clear ko lang yung yung cache kasi nag-a-add tayo So, clear ko lang yung images and files. So, iki-clear ko lang yung data. Kasi everytime nagre-refresh ako nadadagdagan yung data ko, eh. Cancel, okey. So, i-close ko lang. So, ito ay localhost, so intermediate, okey. So, sir ano yung ginawa natin? So, ang ginawa natin nag-construct tayo ng href, nag-construct tayo ng href kung ano yung mga specific value. Ito ang dami na natin, oh. Ang employee ID natin kung nakikita niyo yung nasa baba is 109, 108, 110 at saka 103. Ito yung ipapasa natin sa dun sa update. 'Pag pumunta ako ng update.php ipapasa ko yung employee ID na 110, 108, 109. So yun yung ibig sabihin niyan. Then gagawin ko din siya sa delete na tinatawag. So kopyahin mo na lang 'to. So ibig sabihin, pupunta naman ako specifically sa delete na tinatawag. Ito yung magiging result ko. Then ang button name ko, remember link naman ito, eh, is delete na tinatawag nung employee ID. Then puwede kang magdagdag ng JavaScript na tinatawag. Pero deliberately, ibig sabihin magdi-display talaga ako ng on click. So ibig sabihin maglagay ka ng talagang quotation. So puwede mo sabihin equals, so meron ulit akong quotation, kasi gumagawa ako ng gumagawa ako ng JavaScript in between. Then puwede mong sabihing, ah, return, ano, confirm. So gumagawa ako ng JavaScript dito na naka-embed dito sa link na 'to. So puwede ko sabihin, "Are you sure?" Sure ka bang buburahin yung link? Then another, ah, closing quotation nung delete na tinatawag, okey? So ito yung nangyayari. Unexpected token tayo ng 123. So meron tayong hindi na i-close na maganda. So ito ay on click, okey? So lagay ko lang siya dito. So ito yung on click, so return ko lang. So kulang tayo dito sa return. Kasi specifically magdi-display ako ng quotation mismo dito, okey? So kung ire-refresh ko siya,
So, ito yung nangyayari. 'Pag idinilit ko, tatanungin ako, "Are you sure?" Kung ide-delete ko ba. Ang sabi sa JavaScript, ito na may true or false lang, eh. 'Pag sinabi mong no, hindi lang ako dederetso dito sa ano, hindi lang ako dederetso dito sa delete na tinatawag. Yun lang ibig sabihin niyan. So, ire-refresh ko ulit. So, delete, are you sure? Cancel. So, walang mangyayari. Okay? So, may mga link na tayo. Kailangan natin yung link. Kasi 'pag kinlik ko nga 'to, punta ako sa update.php. Ang employee ID ko is 103, tingin kayo sa baba, localhost, intermediate crude, update.php employee ID. Yung question mark, yun yung ipinapasa natin, which is kailangan nating i-delete. So, sir, anong mas magandang unahin? Para sa akin, mas magandang unahin yung delete kasi siya yung may pinakamadali. Para sa akin ano, yung delete kasi yung may pinakamadaling, syntax. Mas madaling mag-delete, ang mahirap is mag-add tsaka mag-read ng data. So, ang gagawin natin, meron tayong siyempre i-include ko yung ano, yung connection pa rin. Kasi kailangan ko ng connection sa database, ano, so ibig sabihin include dot connection.php. Sir, kailangan ko ba nung function? Kailangan ko ba nung function? Hindi naman tayo gagamit dito ng function ng bind. Remember, ang function lang natin, ang laman lang niya is bind dropdown. So, kahit di ko na muna ilagay. Pero in the future, siguro pwede nyo ilagay. Sir, ano yung gagawin nating variable? So, again, employee ID. So, ang gagamitin ko is hindi na post. Remember, kapag ang data mo is nanggaling sa link, ang gagawin mo is get na. So, remember, i-highlight ko ulit dito, ano, kung titingnan nyo yung nasa baba, yung delete, kapag pinress ko tong delete, nagpapasa ako ng employee ID equals 103. So, sasambutin nito yung 103 na ia-assign ko sa employee ID. Ito, yung nandun sa baba. Parang sinabi mo, pag kinlik ko 'to, ipasa mo yung employee ID na 103. So, ito yung magiging 103. Then balik ka lang ulit sa SQL. Ano, SQL equals syntax ng delete, delete from PBL employees where employee ID equals, kailangan ko ng token, employee ID. Ibig sabihin, buburahin ko lang yung specific na data kung anong employee ID na pumasok, which is 103 kung iki-click mo 'to. 103 nga ba? O yan, 103, ito ay 110, 108, ito ay 109. So, depende kung ano iki-click mo. So, STMT, so equals lang ako ng halimbawa ito ay prepare ng, SQL na tinatawag. So, iba-bind ko lang ulit yung parameter. So, copy paste ko na lang. So, iba-bind ko yung parameter, then ang next statement ko is i-execute. 'Pag tama na yung SQL mo, need ko nang i-execute siya. So, sir, saan pupunta? So, dito na papasok yung header location. Pagkatapos mo ma-execute yung delete, pwede bang bumalik ka sa index.php? Yun lang na may ibig sabihin niyan. Okay? So, ire-refresh ko 'to kasi dine-activate ko yung ano, yung live server natin. So, delete, okay. So, delete, okay. So, delete, okay. So, delete, okay. So, insert ulit. For example, ako ay halimbawa ay business. So, create. So, update, delete. So, ang next step natin, ito yung ano, ito yung two-step process na tinatawag, is yung update. Okay? So, ito ay may Renato, Maaliw. Isa lang gagawin ko. Halimbawa, balik tayo sa engineering. Yung engineering natin nasa baba. Okay? Maaliw, Renato, mail, engineering, update, delete. Okay? So, sir, paano naman yung magiging update? Yung update para sa akin, ito isa siya sa pinakamahirap i-execute. Kasi unang-una, meron kang post data, tapos meron ka ring get na data. Sir, 'pag mag update ba, anong kailangan mo? Yung original form mo.
Ang original form ko kasi yung index na tinatawag, okey? Kung meron akong update na gagawin dito, so remember may mga common lang tayong ginagawa dito. So remember since naka-function na 'to ano, sa update kasi kailangan naka-bind pa rin. So iba-bind ko pa rin. So similar siya sa index. Ano, yung content nung update, malamang ito din yung content nung index ko. So yun yung ibig sabihin. Kung kakailanganin mo ng mag-bind, halimbawa, kakailanganin mong mag-bind, so puwede mong kopyahin na lang yung code. Kasi ginawa natin siyang ano, eh, ginawa natin siyang anong tawag dito, function. So kokopyahin mo lang 'tong part na 'to, control C, then ito yung specific update na tinatawag, okey? For the meantime, standby lang tayo diyan. Ano, 'pag kinlick ko yung update, ano, ang nangyayari, "Bakit sir walang laman?" Kasi wala pa akong specific connection na nangyayari. Hindi ko pa siya nai-include. So, ang gawin mo na lang, since similar lang yung structure nung update at delete, so ilalagay mo lang siya dito. So, ibig sabihin may connection na ako, then at the same time meron akong function. Okey, kung ire-refresh ko yung update, naka-bind na ulit yung data ko. Pero ang gusto nating mangyari, eh, di in-update ko 'to ano, dapat kung anong status ko, dapat merong naka-click diyan. Tapos kung anong department na pinanggalingan ko, hindi dapat naka-point sa agriculture, sa engineering by default. Ire-retrieve mo yung original data, ano. Kasi kung mag-a-update ako na ganyan yung mangyayari, for example ano, engineering, parang sinasabi mong ang existing data ko ay agriculture, tapos wala akong, sex na naka-assign, which is sa database is meron. Kasi dito nakita mo male, eh. So ito yung intermediate na crude. 'Pag natutunan niyo 'to, madali na 'to lahat. So kung mag-a-update ako dito, ano yung una kong gagawin? Ang una kong gagawin is kunin kung ano yung i-a-update ko na data, which is employee, for example dito is 112. So meron akong get na 112. So yun yung gagawin natin. So kailangan masambot ko yung employee ID na galing sa get, kasi nanggaling siya sa link. Ang sinasambot dito is employee ID. Ulitin ko lang ulit ano, ilang beses ko ng dine-demo. Employee ID yung papasok. 'Pag kinlick ko yung update, magpapasa ako ng employee ID na 112, tingin sa baba, lower left. Employee ID 112, gano'n din sa ano, sa delete, nagbabago lang siya, okey? So ibig sabihin ika-catch ko siya. Then, ang kailangan ko niyan is kailangan ma-retrieve ko muna yung information nung specific employee ID na merong specific na, for example, ito ay 112. So 112, kunin mo daw yung information ni employee 112 na tinatawag. So ito ulit-ulit na lang ulit. So since, ulit-ulit naman ito ulit, so ika-copy paste ko lang 'to. Ito yung normal na ginagawa natin, ito'y ulit-ulit lang. Meron kang SQL, yes. Iba-bind ko yung employee ID na manggagaling sa get na employee ID. So integer yung nangyayari. Then, ang lalabas diyan is isang data lang kasi isang employee lang yung merong 112 na employee ID. So no need na yung result is ilagay mo sa while statement. Kasi ang ibibigay lang sa'yo niyan is iisa. Sure na sure ako na iisa yung ibibigay sa iyo. Ibig sabihin isa-isang update lang. Sir, paano sir kapag multiple update? Ay ibang usapan na yun. Ano, halimbawa multiple update, multiple delete, kaya naman. Ano, pero for this time, isa-isa lang natin yung gagawin natin. Okay? So ganun lang yung mangyayari. Ito ay similar din dun sa index. Okay? So meron na ako specific result. Then magsasabi din ako dito halimbawa, if statement, if is set yung post, ano, yung post ko
na update? Kinlik ko na ba yung button ko na update? If yes, ano yung gagawin natin? Yun lang ibig sabihin niyan. So, unang-una, dun sa update natin, sa form natin ano, 'pag kinlik ko daw si update, ang action natin kung titingnan natin is saan siya pupunta. Ano, which is hindi natin alam kung saan pa siya pupunta na tinatawag, okey? Pero ang sabi mo kapag naka-is-set siya, saan ako specifically pupunta na tinatawag? Ano yung magiging specific na action ko, okey? So, papaano natin gagawin 'yan? So, unahin muna natin 'tong nandito sa taas, okey? Itong is-set na update. So, kailangan natin siyang kumpletuhin. So, unang-una, ang matatagpuan ko ulit is first name. Meron akong form na first name. Then meron akong post, ika-catch ko yung first name na tinatawag, okey? So, ika-catch ko lang yung first name. Another one, meron akong ika-catch din na post data galing sa form na last name. Okey, another one, merong sex. So, post. So, meron akong sex na ika-catch, okey? Then ang kailangan kong i-catch dito ano, is yung department ID niya. Hindi ko ika-catch yung department name. Kasi based dun sa data natin ano kung i-inspect ko ulit 'to, ang kailangan ko is yung number, hindi yung text. Kailangan ko yung number sa side. Hindi ko kailangan 'tong agriculture. Remember, sa TBL employees natin hindi agriculture yung nakalagay. Ang nakalagay is specific number na tinatawag. So, kailangan i-catch ko din siya. So, yung aking department ID is equivalent kung ano yung post ng, department ID. Papakita ko sa inyo kung papaanong ko ginawa 'to ano. So, meron lang ako ditong post ng department ID, okey? Kasi kung titingnan niyo, "Sir, wala naman tayong post ng department ID, ah." Meron ba? Kung titingnan natin sa baba is meron naman. Ito, itong specific na department ID natin. Kakailanganin ko kasi siya para kung anong iba-bind ko ano, remember yung function ko is merong special feature na identifier. Ano yung kailangan kong identify? So, isang function, puwede akong gumamit ng multiple possibilities. Kasi nag-ready tayo ng pang-apat na parameter. Ito, itong identifier. Sige, tapusin muna natin 'tong update. So, i-a-update natin. So, department update. So, ang next step dito is kailangan ko ng update na SQL. So, ito yung SQL. Sige, i-explain ko 'to. Update TBL employees set. So, yung value ng first name, ang papasok diyan yung value ng first name. Then yung last name, ang papasok diyan yung value ng magiging last name. So, sige, putulin natin. Then SQL dot equals. Oh, yung kakalimutan yung dot 'pag nagputol kayo, ah. Then ang kasunod natin, kung may last name na tsaka ano, hindi pa 'to yung last, okey? Then puwede nating sex is equivalent to, ah, SEX. Then meron akong halimbawa department ID. Yung department ID kasi yung kailangan ko. Then ang kailangan ko dito is yung department ID. So, ibig sabihin pinutol ko lang. Make sure lang na tama yung SQL. Minsan dito nagkakamali. Select all, update, delete. Kailangan sure ka. Update TBL employees, set first name. Babaguhin ko yung first name. Babaguhin ko yung last name based sa token na last name. Babaguhin ko yung sex and the department ID. So, where? Sir, bakit kailangan may where? Isa lang naman i-update natin eh. Where
employee ID is equivalent dun sa employee ID na tinatawag. Okay? So, yun yung magiging SQL natin. Then, ibabind lang ulit natin. Ipe-prepare lang ulit natin STMT equals, ito ay ulit-ulit lang. So, prepare yung SQL statement na tinatawag. Binding. Sige, mag-bind tayo, Ito, kokopyahin ko na 'to para mabilis lang. So, sir, ano ibig sabihin nung binding na ginagawa natin? Bina-bind lang natin kung ano yung makukuha kong employee ID. Remember, yung employee ID ko ay manggagaling dito sa taas, kasi nanggaling siya sa link. Remember, nanggaling siya sa link. Yun, employee ID equals 112. Okay? Nanggaling siya sa link. So, ang bind ko is param int. So, nakuha ko na sa taas yung employee ID. Kapag naka-post naman, pinress ko yung update, so pupunta lang ako dito. Okay? Nagets ko na siya. So, ito yung employee ID. Naka-bind na yung employee ID ko. Base sa taas, baka nalilito kayo kung nasaan yung binding natin. Ayun siya sa taas. Naka-bind na yung employee ID. Then, i-execute ko lang yung tinatawag dito, execute yung aking tinatawag na yung database connection ko, yung SQL mismo, base sa mga binded parameter. Then, ang header natin, location, is babalik lang ako dun sa index.php para hindi ako magstay dito sa update page na to. Okay? So, kung ire-refresh ko to, ire-refresh ko lang tapos sasabihin kong update. So, kailangan kasi makuha ko yung specific value, which is meron na tayo niyan, nandun na sa taas, Okay? Kailangang i-assign ko naman yung makukuha kong mga specific value, which is, sir, saan yan pupunta? So, remember, meron ako ditong puwedeng lagyan ng PHP. Yun yung magiging specific value ko. So, ito yung value, then meron akong PHP diyan, so ilalagay ko lang siya in between. I-e-echo ko yung result ng first name. So, saan nanggaling 'tong result ng first name? Remember, meron akong result dun sa taas. Sa taas. Okay, ito, 'to. Ibig sabihin, yung data ko lang na may specific, employee ID yung makukuha ko. So, kung ire-refresh lang natin, anong sabi dito? Intermediate, may sobra lang daw ako ng line, hindi ko makita kung anong line. Okay? So, ibig sabihin may mali lang ako dito sa part na 'to. So, ito ay echo result ng PHP. So, meron akong echo, check ko lang hindi ko na-terminate ito. Hindi ko na-terminate 'tong teka, na-terminate ko siya. Wait lang, ha. So, line 62, meron lang akong hindi natatapos dito. So, required value equals, so, echo result ng first name. Wait lang, ha. Check ko lang. So, minsan na kahit ako nalilito din ako. So, paste ko na lang dito. Mali mali yung location nung ko, nung specific, 'yan. Okay? So, ibig sabihin, every time na mag-a-update ako, makukuha ko yung Renato. Okay? Kasi based dito sa employee ID, yun yung naka-assign sa akin na first name. Then ito, ang gagawin mo na lang dito, so kokopyahin mo na lang 'to, then babaguhin mo na lang yung instead na first name, gagawin ko siyang last name. Okay? So, kung ire-refresh ko siya, ibig sabihin nare-retrieve ko yung yung existing data ko. Then, ang next step, kailangan ma-retrieve ko lalaki ba siya o babae based sa records. Okay? So, remember, puwede nating 'tong lagyan ng checked. Yun yung gusto nating gawin. Kung sino yung may check, siya yung mare-retrieve ko na information na tinatawag.
So, kung tsinekan ko siya at ni-refresh ko, pupunta siya ng female. Pero paano mo siya ma-identify sa backend? Paano mo siya ma-identify in terms ng backend? So, ganito lang. So, maglagay ka dito ng ano, maglagay ka dito, i-identify natin siya kung ang ibabalik niya sa akin is male or female. So, pwede ko sabihing PHP, ano, so ganyan yung gagawin natin. Then, pwede ko sabihing echo nung result nung sex. I-di-display ko ano ba yung sex niya. So, pwede ko sabihin kung siya ay male, familiar naman kayo sa syntax na 'to ano, ito yung if statement na one-liner. Ano, question mark, kapag male siya, lagyan mo ng check. 'Pag hindi naman, ang gagawin mo lang is blank. Okay, ibig sabihin hindi ko siya lalagyan ng check. Then uulitin mo lang 'tong part na 'to, hanggang dito siguro sa try natin hanggang span. So, kopyahin ko 'to, ano, itong hanggang required span. Okay, echo result. So, pwede mo namang sabihing ito ay female. Kapag female siya, lalagyan mo ng check. Kapag hindi naman, eh di wala lang ito. Ano, if sex is equivalent to female, check kung yun yung data niya. If sex is equivalent to male, check. Kapag hindi, blank. So, i-refresh ko lang. So, ibig sabihin nare-retrieve natin. Ano, kung i-edit ko siya, hindi pa tayo nag-e-edit ano. So, kung dederetso ulit ako sa database, dederetso ako sa database ano. Okay? So, punta lang ako sa phpMyAdmin. So, ito yung employee DB. Ito yung TBL employees. Babaguhin ko yung ano, babaguhin ko yung specific data. So, halimbawa, Hasmin, asawa ko ano. So, gagawin ko tong female. Then go. Para makita lang natin kung gumagana nga siya. Okay? So, balik lang ako dun sa index. Okay? So, ako 'to, male. So, naka-point sa male. So, female, update. So, dapat naka-point siya sa female. Okay? Yan yung isa sa ano, isa sa nane-neglect minsan ng ano, ng developer. Ang ginagawa nila diyan kapag i-e-edit, ginagawa nilang text box na lang, which is hindi gano'n. Kung ano yung original state nung update mo, dapat sa ng pag-i-insert mo ng data, gano'n din dapat. Ang problem natin dito is kung i-a-update ko 'to, tignan niyo ano, hindi ako nagpo-point sa engineering, dapat ganyan yung mangyayari. Okay, halimbawa ito, engineering, dapat naka-point kaming dalawa sa engineering. Okay, okay na yung sex, eh. Ito nagpo-point ako sa male, tapos itong isa nagpo-point dun sa female, which is tama. Ang meron tayong error is kailangang i-point ko yung data ko is sa engineering, which is madali na, madali siyang gawin. Sir, bakit paano mo nasabing madali? Remember, meron akong function na dinevelop kanina. Okay? Ang gagawin ko lang is gagamitin ko siya. So, Control C. Nakatip pa kayo sa akin kung paano dumali itong pagbabind ng database. So, itong update na to, palalakihin ko yung screen ano. So, ang nangyari kasi nakabind lang. Ano, kung titingnan mo yung function, meron akong fourth identifier. Pwede kong gawing ganito yung fourth identifier. Ibig sabihin, i-identify mo kung ano yung previous data mo base sa result ng department ID. Ano, may T, siyempre. So, ibig sabihin, pag na-identify mo yung result nung department ID mo, if result value is equivalent dun sa identify previous value, lagyan mo ng selected. Ibig sabihin, ipo-point ko siya dun. Okay, so balik lang ako dito, refresh ko. Ano, yan yung power ng kapag marunong ka ng functional programming. Hindi mo need mag-ulit-ulit ng code. Sir, meron ba akong pagkukunan ng result department ID? Yes. Kasi kung titingnan mo yung select employee ko, part ng department ID is itong select all nga eh. Na-select ko na dito yung department ID.
na tinatawag, which is ito siya, department ID is yung ipapasa ko na ano, na specific na post, okey? So, ito yung get, tapos ito yung department ID, sorry, department ID, okey? So, try ko ano, hindi ko alam kung magpo-point siya. So, halimbawa engineering, yes. So, halimbawa engineering, yes. So, tingnan natin, mag-update tayo ng isa kasi parehas na ano, parehas na engineering. So, i-e-edit ko 'to, ipo-point ko 'to sa allied medicine. So, go. Okey? So, refresh ulit. So, naka-point siya sa allied medicine. So, yun yung ibig sabihin, okey? Then, kung nakukuha mo na yung previous value niya, puwede na akong mag-update. Ano, meron ba akong code sir ng update? Yes, meron akong code nung update dito. Kung mapapansin niyo, nasaan yung code ko nung update, meron ba? Wala pa. Actually, meron na pala. Ito. Kapag kinlik ko yung update, kukunin ko yung mga ganitong value, okey? Kukunin ko yung mga ganitong specific value. So, from halimbawa allied medicine, ginawa kong education, update, education, agriculture, update, halimbawa may X, okey? Halimbawa ay X, so male, arts and sciences. Oh, Jasmine X, males, arts and sciences. So, ibig sabihin, nakukuha ko yung original data niya kahit hindi text box yung ginagamit ko. Meron lang akong special na gagawin, okey? So, sample data tayo na kailangang burahin, okey, allied medicine. So, puwede kong burahin, yes. So, ganyan lang yung ano, ganyan dine-develop yung backend kapag gagamit ka ng, mga SQL statement na tinatawag. So, remember, ang hirap talaga ng backend. Kasi lahat na ng technology is ia-apply mo na tinatawag. Plus, kung napapansin niyo yung update dito, ito lang, "Sir, ano yung action na blank?" So, ibig sabihin pumunta ka sa sarili mo. Ano, hindi ko na nilagyan deliberately ng update.php. So, 'pag sinabi mong ganito, kinlik mo yung button natin na update sa baba, pupunta yan sa sarili niya. Ibig sabihin nung hashtag pumunta ka sa sarili mo. Ano, so based dun sa nakuha mong information, pumunta ka sa sarili mo then mag-update ka. So ito yung ginagawa natin, okey? Halimbawa, Juan last, tamad, halimbawa ay IT, so create, Juan tamad IT, update, Juana female, arts and sciences, yes, nag-a-update siya. Then delete, so okey. So ganun mag-code ng, backend na tinatawag, okey? So hindi gano'n kadali pero napaka-rewarding niya 'pag natutunan niyo siya, okey? So asynchronous muna tayo ngayon, pasensya na kasi maraming magde-defend na mga third year and fourth year namin na estudyante. So okey, salamat.